Kakatapos ko lang ng class. But I have another class later. I'm bored. My class ends at 6 p.m. Anong gagawin ko till then? Si Peterson. Di sinasagot yung calls ko. Baka tulog pa. Malapit lang ba yung bahay nila? Manang, bukas po yan. Nag-iwan po pala si Aya ng laundry niya. Paki-collect na lang po. Oo. Multi-talented ka pala. Hello po. Bakit po kayo nandito? Do you know me? Yeah, Auntie Iris. Pwede ba? Don't call me auntie. Baka nga magkaedad lang tayo. Sorry po, pero hindi ko kasi alam kung nasaan si Aya eh. It's okay. Sorry po. Pero bakit po kayo nandito sa kwarto namin? Bakit puro ka sorry? Isa ka bang malaking kasalanan? Sorry. Oh my God! You're so serious! Totoo nga yung mga naririnig ko about you. Gusto niyo ba makausap si Mama? No? Sana sa office ako pumunta if I was looking for her. I'm here to meet you. Kasi sa lahat ng family ko, ikaw na lang hindi ko pa namimi. Sorry po. Busy lang. And please, wag mo na akong ipo. Okay po. Next time, join ka sa amin din na Peterson. So that I can get to know you more. Sige. Next time. Good. Monitoring ng inventory. Ito ang ating marketing team, Lily. Dito kita gusto mag-umpisa para matutunan mo ang mga produkto natin and how to sell them. Ho, Papa. Hello, team. Lily, sumama ka sa meeting namin mamaya, ha? Belinda, bigyan mo siya ng mga babasahin. Yes, ma'am. Ito po. See? Yan. Lily, siya si Belinda. Siya ang assistant ko. Kung wala ako at may kailangan ka, sa kanya ka lalapit, ha? Okay po. Hello, Lily. Hello po. Natatalo tayo ng Sunrise Foods sa nilabas nilang Gising Green Peas. Yan ang susunod na ayusin. I believe hindi magtatagal ang pagsikat ng produktong yan. Even their packaging is a cheap copy of ours. But still, inagawan nila ng pwesto ang mga produkto natin. You remember, one crack on the wall can make a building collapse. Mr. Chua, Yes? sorry po, pero mukhang tama po si Ma'am Aurora. Explain. Doon po sa lugar namin, nagsibilihan po ang mga kapitbahay namin ng Gising Green Peas. Pero hindi rin po nagtagal, bumalik rin po sila sa Greenies. Baka po makatulong na sa susunod nating commercial na ilalabas, mga totoong tao po na tumatangkilik ng ating produkto ang lumabas. Tanungin po natin sila, bakit nila kinakain ang Crest Food Snack sa loob ng halos 20 years? Para sa akin po kasi, para itong isang pamana. Pamana. Opo, ang nanay ko po, paborito niya ang cropek. Naging paborito ko rin at yun lang po ang tangi naming dala sa mga picnic at baon na rin po namin sa eskwela. At hindi ako magugulat kung magkaroon ka ng anak in the future. Magiging paborito rin niya ang mga produkto natin. Tama ba, Belinda? Ganun na nga po, ma'am. What a good idea. Leo, hindi mo na kailangan kabahan na mananakaw ng Sunrise ang market natin. Salamat, Belinda. Ipagpatuloy mo ang mabuti mong pagtatrabaho. Keep churning those good ideas. Malayo ang mararating mo sa Crestmont, Belinda. Hindi ba, Leopoldo? Yes, of course. Belinda? Belinda? Nandiyan na! Oh, Cecil, napadalaw ka. Mangangamusta lang. Ay, halika, pasok. Salamat. Oh, hindi kaya mabinat ka niyan? Naku, okay na to. Maganda na tong nakakakilos-kilos. Upo. Ako, basta ha. Huwag mong bibiglain yung katawan mo. Ito, butas pa. Ay, naku, salamat. Nag-abala ka pa. Upo. Paano pala yun? Mas madalas kang mag-isa sa umaga kasi nga malayo yung nilipatan ni Dahlia. Nilipatan ni Dahlia?
Ano kasi? Teka, napansin ko nga, maaga siyang umaalis, tas late na nakakauwi. Hindi katulad nung dati. Malapit na kasing magpasko, kaya mas lalong gumagrabe yung traffic. Ay, Cecil, may alam ka bang nangyayari sa anak ko? Baka naman may nakakwento si Elvin sa'yo. Naku, wala. Ang ibig sabihin ko lang, si Elvin lumipat ng opisina. Kaya pag nakikita sila bago umuwi, malamang late talaga makakauwi yung anak mo. Anak yun. Ganun ba? Kung naisipin yun, kumain ka na. Ma'am, gusto daw po kayo makausap ng kapatid ninyo. Andiyan si Violet? No, ma'am. Si Miss Dahlia po. Okay, Clarice. Papasukin mo. Good morning, Ma'am Lily. Ano yan? May itatanong lang po sana ako tungkol sa kontrata ko at sa kontrata ng ibang tao dito. Okay lang po. Dahlia, may boyfriend ka, di ba? Opo, meron po. Matagal na kayo? 5 years na po. Sa tingin mo, faithful siya sa'yo, hindi siya ng bababae? Never pa po. Hypothetical question. Paano kung nalaman mo na naglolo ko ang boyfriend mo? Gugustuhin mo bang sabihin ng kapatid mo sa'yo na nakita niya ang boyfriend mo may kasamang ibang babae? Po? Hypothetical lang. Do you wanna know the truth? Or naniniwala ka sa kasabihang, what you don't know won't hurt you? Depende po yun sa babae. Pero ikaw, anong preference mo? Pasensya na po. Hindi ko pa po naiisip yan kasi hindi pa ako nalalagay sa ganyang sitwasyon. Were you ever in a situation na kinakailangan mong magsinungaling sa mahal mo dahil ayaw mo siya masaktan? Kinakailangan mong ilihim ang isang bagay dahil ayaw mong magalit siya sa'yo? Anyway, I digress. Ano nga yung gusto mo sabihin sa akin? Wala po. Hindi naman po importante yun. Nakalimutan ko na nga po eh. Pasensya na po. Nabala ko pa kayo. Salamat po sa oras niyo.